Kuya Val may pasaring kay Bianzi. Bianzi nasaktan nga ba sa mga sinabi ni Kuya Val? Bago ko ipagpatuloy ang aking mixing reaction video, pakiusap patapusin ang video para malaman ang nilalaman nito. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap. Sa araw na iyon, puno ng kasiyahan ang buong venue. May makukulay na ilaw, masiglang tugtugan, at halakaka ng mga taong dumalo sa selebrasyon ng Team Guwapa. Isa itong engranding pagtitipon na dinaluhan ng iba't ibang personalidad at taga-suporta. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang presensyang hindi inaasahan ng marami, si Vianze. Maraming nagulat nang makita siya roon. Lalo na ang kanyang mga kaibigan sa Team Kalengap. Sa mga nakaraang araw kasi, ang alam ng lahat ay hindi siya makakasama sa biyahe papuntang Korea dahil siya raw ay may sakit. Nalungkot pa nga sina Edo at Kuya Rab dahil hindi nila makakasama ang kaibigan sa isang napakahalagang pagkakataon. Ngunit heto siya ngayon, maayos ang itsura, nakangiti, at tila walang anumang iniindang karamdaman. Unti-unting kumalat ang bulong-bulungan sa paligid. Hindi ba't may lagnat siya? Akala ko ba hindi siya makakasama dahil may sakit? Bakit nandito siya ngayon? Hindi maiwasang magtanong ng mga tao. At habang tumatagal, mas lalo lamang umiinit ang usapan. Samantala, si Vianzi ay pilit na pinipigilan ang kanyang sarili. Sa labas, mukha siyang masaya, pero sa loob ay magulo ang kanyang isipan. Alam niyang darating ang ganitong sandali, ang mabunyag ang kanyang desisyon, ang maharap sa mga taong maaaring masaktan sa kanyang ginawa. Sa kabilang banda, habang nagla-live si Kuya Val. Maya-maya pa, habang may hawak na mikropono, tila nagbigay siya ng mensahe na may laman. Alam niyo, panimula niya, mahalagang tandaan kung saan tayo nagsimula. Hindi natin dapat kalimutan ang mga taong tumulong sa atin noong wala pa tayo. Agad na natahimik ang paligid. Ramdam ng lahat na may pinatatamaan siya. May mga pagkakataon na sama-sama tayo sa mga bagong grupo, bagong kaibigan, pero sana, hindi natin kinakalimutan kung sino ang unang naniwala sa atin, dugtong pa niya. Hindi man diretsahang binanggit ang pangalan, malinaw sa marami kung sino ang tinutukoy. Unti-unting napatingin ang mga tao kay Vianzi. Parang bumigat ang hangin. Ang dating masayang selebrasyon ay napalitan ng tensyon. Naalala ni Vianzi ang lahat, kung paano siya nagsimula sa Team Kalengap, kung paano siya tinulungan ni Kuya Rab sa kanyang pag-aaral, kung paano siya sinuportahan ng kanyang mga kaibigan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Hindi niya may kakaila ang mga iyon. Ngunit may mga bagay din siyang hindi kayang ipaliwanag agad. Mga personal na dahilan, mga desisyong hindi madaling gawin. Ang pagsama niya sa selebrasyon ng Team Guwapa ay hindi simpleng pagpili lang, may mas malalim itong pinanggagalingan. Habang patuloy ang programa, lalong naramdaman ni Vianzi ang bigat ng sitwasyon. Hindi na siya komportable. Ang bawat tingin ng tao ay tila may kasamang tanong at pagdududa. Hindi nagtagal, tahimik siyang lumabas ng venue. Walang palem, walang ingay. Gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin, at marahil, makapag-isip. Sa labas, nakatanaw siya sa malayo. Doon niya napagtanto na hindi lahat ng desisyon ay maiintindihan agad ng iba. Minsan, kailangan mong harapin ang mga maling akala at ang sakit na dulot nito. Sa kabilang banda, sa Team Kalengap, ramdam ang lungkot at pagkadismaya. Si Edo ay tahimik lamang, hindi alam kung ano ang mararamdaman. Si Kuya Rab naman ay halatang nasaktan, hindi dahil sa pagsama ni Vianzi sa iba, kundi dahil sa hindi nito pagsasabi ng totoo. Masakit lang kasi, nagtiwala kami, mahina niyang sambit. Ang gabing iyon ay naging isang paalala sa lahat, na ang katotohanan, gaano man kahirap, ay mas mabuting sabihin kaysa itago. At ang utang na loob at pinagmulan ay hindi kailanman dapat kalimutan. Para kay Vianzi, nagsimula pa lamang ang mas mahirap na bahagi,
ang pagharap sa kanyang mga kaibigan, at ang pag-ayos ng mga nasirang tiwala. At sa kanyang puso, iisa lamang ang tanong. Paano ko babawiin ang tiwalang nawala? Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.